Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamakaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, Hunyo 5 tuig 2025. Medyo mapaang aton siniyang nga tiyempo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Biyak sang anunsyo sang pag-asa nga pasulod na ang panahon sang tigululan. Nagapabilin nga ma-eksperyensya naton ang mataas sa gyapon nga heat index. Mga kauturan naton nga may mga transaksyon kag mga kaladtuan, mas maayo gid kung tempranuhan ninyo ha. Inom sang madamo nga tubig. Ibangod nga nagapabilin nga mainit ang aton siniya nga panahon. Sa mga talalupang do naton nga mga balita subong iyang adlaw, padayon nga ginamonitor sa Department of Trade and Industry ang presyo sang mga school items kag mga school supplies ila kasimana bago ang pagbukas sang klase. Importante nga may guide, may basihan ng aton siniya nga mga kauturan, especially ang mga nagapamalaklon naton nga mga ginikanan ay sa presyo sang mga ginabaligya nga mga school supplies. Halimbawa, notebook, lapis, papel, sayola, bags, uniform, nagmadamo pa. Ati ang good news diri suno sa Department of Trade and Industry ay daw santo sa monitoring hindi maging tama kadamo sang mga school supplies o kung mga items na nagsaka ang presyo. Sa datos ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Division, sa 195 ka stock keeping units na ginamonitor nila diri, ang 101 diri ka items ang nagapabilin nga istabli ang presyo. May ara sing 29 ka items ang nagbarato, may ara sa nagmahal nga 17 ka mga items, kag 48% o kung 48 ang mga bag-o nga mga ginabaligya nga items. So hopefully samtang nga temprano pa maka-amat-amat na sa pagpamakal, paghanda ang aton sinipila ka mga ginikanan sa mga kinahanglanon sang ilang nga mga kabataan. Subong man nga adlaw, June 5 nagpatigayon sang citywide simultaneous tree planting activity ang Iloilo City Government aga pa kagina.
sa nagkalain-lain nga mga venue sa siyudad sang Iloilo kabahin sa pagsaulog sang World Environment World Environment Day ining citywide simultaneous tree planting activity sang Iloilo City Government. Si Mayor Jerry Treñas diri nagtanom sang kahoy sa porsyon sang Diversion Road dira sa may dungon na area. Dito naman niya sa Sunset Boulevard si incoming Iloilo City Mayor Raisa Treñas II ang nagpanguna sa pagpananom sang kahoy sa may Sunset Boulevard sa bag-o nga destinasyon diri sa may syudad sang Iloilo. Bag-o nga lalagawan pero ti daw ka open pa da sang area. No, ti part sang greening program sang Iloilo City Government nga isa sa mga prioridad sang aton sini nga Iloilo City Government is dugangan ang pagtanom sa mga kahoy, partikular ang mga native trees sa mga vacant lots sa syudad sang Iloilo. So aside from Sunset Boulevard, mayara sang area sa Plaza Libertad, kilid sang General Luna, sa diin gindugangan no kung panamnan sang mga kahoy ang ini nga mga lugar, at least may pasilungan kita sa ulihi, may handong sarang magpabugnaw sa kapaang kag sa kainit sang tiyempo nga aton nabatyagan sa tion iya nga magtaas ang heat index, especially kung ara kita sa panahon sang tag-ilinit. Ipalayag naton karon ang mensahe ni incoming Iloilo City Mayor Raisa Treñas II sa sininggin hiwat yang tree planting activity. Hindi lang ini sa Iloilo City balanta nga damo sang mga infrastructure nga gina-construct diri sa may syudad sang Iloilo. Kung bakante nga lote ang pag-istoryahan, dito medyo limited na gawa ang syudad sang Iloilo. Ang manami sini, kung ang aton sini nga mga kabanuhanan, especially sa probinsya, i-double, i-triple gid ang mga programa, ang pag-intensify sang greening program naton, kag sang tree planting activity. Hindi lang tree planting, kundi tree growing. Buot silingon nga, masustain naton ang pagtubo sang kahoy kay wala na gastap kapag butang mo na sang seedling sa duta, pabayaan mo na ina, kundi may responsibilidad gid ang aton siniya nga mga kauturan, especially ang barangay, ang aton nga mga LGUs, nga mapasiguro nga ina nga mga kahoy ginaatipan, ginabunyagan, ginaproteksyonan nga hindi magkalautod kiti kanugon sina karon. Ang dugan ko, inday. Mo gina ang dapat naton nga itudlo nga mga values, especially sa aton nga mga ulihing tubo. Prior sa pagpungko sa aton sinibagong nga alkalde sa Iloilo City, isa ini sa mga imbukadang aktibidad. Actually sa July 1 pa man gani magasugod ang bago nga administrasyon, no? Pero ti part ini sang mga transition man nga ginahandaan sang Iloilo City Government. Karon ipalayag naton ang mensahe ni incoming Iloilo City Mayor Raisa Treñas II dito sa may area sang Sunset Boulevard. 600 seedlings ang ginbululigan tanom sa aton mga volunteers, sa aton nga pila ka mga barangay officials sa nagkalain-lain nga areas diri sa may Iloilo City, may kang taanan sa ginasaulog naton nga World Environment Day kag citywide simultaneous tree planting activity. Matakugang mo lakit sa imo kahagayon. May bakante ka na nga talamnan sa uksaran sang balay mo. Pwede mo maamat-amatan, pananom kada kahoy, especially manugulan subong. Manugsulod ang panahon sang tigululan, di manami gid season for planting gid sa aton siniya nga mga kauturan nga luyag magtanom sang kahoy. Damo dakwaan sang seedlings actually sa aton nga City Agriculture's Office sa bahin sang probinsya, araman ang aton sini nga provincial government, ang DENR, Department of Agriculture, amuning mga ahensya nga pwede gid niya mapalapitan, mapangayuan sang seedlings para nga may itanom kamo sa inyo sini nga mga ugsaran. Kundi paagi sa pagtanom sang kahoy, nakakontribute gid ikaw sa pag-aaway batok sa climate change. Kag ang manami nga resulta sini sa aton sini palibot, mabugnawan kita, sa ulihi may pasilungan kita.
ipalayag naton bala ang nangin interview sang katapos ang City Hall press corps kay Iloilo City incoming Mayor Raisa Treñas Chu sa sining ginhiwat nga citywide tree planting, simultaneous tree planting sa syudad sang Iloilo kay nasang aga dira sa may area sang Sunset Boulevard kag sa Diversion Road. Si incoming City Mayor Raisa Treñas Chu. Tanong kita diri sa 600, more than 600 ka mga tanong na tuwa ka area sa kanya din tanumano diri sa Sunset Boulevard sa may araman sa Benigno Aquino Avenue or tinatawag ng Diversion Road. Si Mayor Jerry Treñas dito sa Diversion Road kay nagani isang tanong ko nadumduman ko isama nila na first na ginagawa ni Mayor Jerry Treñas sa 2019 sa nagtuto siya, nagtanong man siya. So, ang muli nga advokasya, isa din ng prioridad man, sila nga administrasyon. Kaya nakita natin na ang epekto sa climate change, kalain na dito sa flood. Si Joy na the other din effects. Mainit din rin. Nainagid na din sa syudad because nagkita sa Itambal Director niya at other developments itinagamatagin sa mga proyekto ng mga infrastructure sa pinaglasan na i-upgan sa pagtanong sa mga green projects na. So this will not be the first, we will continue because hindi na subong as of last time though, less than 10% ang atong green cover. So we plan to increase our green cover here in Iloilo. Hopefully, well, international standards. Last time I was researching around 30 to 40% sa mga syudad, no? Sa mga sa European and the US countries, so target 30 to 40. But for this administration, amat-amat natin, siguro mas start kita 20% na ma-improvement natin ang green cover sa Iloilo City so that we will have a cleaner and greener city. Also, manami ng hangin, kag manami nga temperatura sa syudad. Nabatian si Mayor o incoming City Mayor Raisa Treñas Chu. So, ang greening program sa syudad sa Iloilo, isa sa mga main priority sang iya amay ni Mayor Jerry Treñas kag laban-laban i-turn over ni sa iya sinibata nga si Mayor-elect Raisa Treñas Chu. Ay kung matandaan ninyo, dako nga bagay, first time na natabo sa naligad ining ginhiwat nga Bayo, Iloilo 2025 sa diin, ang greening program, ang isa sa mga gindiscuss sa upod sa UPV Administration, University of the Philippines, Visayas, ang programa sang mga syudad nga ti aside sa pag-improve and develop sa infrastructure, ang greening program dapat hindi madula. Kag may mga initiatives nga pwede gid mahimo kag capable nga himuon ang aton sini nga LGU para nga mapabilin ang green naton nga environment, no? Hindi pwede nga puro na lang kita infrastructure, construction, kundi ang natural resources naton, ang environment naton, pabayaan naton nga tama ina ka importante kag wake up call sa aton nga mga lideres sa tanan nga sektor nga tipigan ang aton nga environment. Ti kung nagatan-aw kita sa aton siniya nga buwas damlag o kung future, dapat ipatudlo gid dinhi sa aton sini nga mga ulihing tubo. Subong dapat i-involve na din mga estudyante, kay ti mga gapananom kahoy gani isa mga tigulang na. So ang pagtudlo sa pag-protect sa environment tama ka importante gid sa growth and development sa ginatan-aw naton nga kauswagan sang isa ka lugar kasubong sang Iloilo City. So ano kita, no? Isa kita sa look forward nga in the near future ang Iloilo City samtang nga nagauswag kag naga-develop, naga-green man ang aton sininga palibot. Pwede gid na mahimo kag may mga tikang kag pamaagi gid nga gina-rekomendar ang aton sininga kalain-lain nga mga ahensya kasubong sang DENR kag iban pa. Dugang nga pahayag ni Mayor-elect Raisa Treñas Chu
sa kung ano pa ang mga handom sa syudad para nga masustain ini. Importante ginatanaw naton diri sustainability sang greening program. Si Mayor-elect Raisa Treñas II. First of all, salamat din po sa mga department heads mo. Ever since na work together and excited ako kasama ang pag-lalo para pagin sa ating na mga programs na ginagit sa buong like this one, run siya task force, no? Ang ating training, pinani ka departments involved at apat. So, kadamot po kita programs and ang mga siguro atong diputusan ang collaboration sa lain-lain na departments. Kaya I've noticed before, ang mga departments sila nag-collaborate kaya isang una nga sintudo ay pasang amo na ng mga termino. We will try to be more collaborative para sa mga departments. Kay as we work together, kung nag-ulot po kita, mas madami kita para sa akin. Nakaset na natin. Dapat yan ang dugang pagpahayag ni incoming Mayor Raisa Treñas II sa iyaman sinipila ka mga handom kag mga programa nga luyag maumpisahan sa iya pagpungko sa bag-o sininga termino bilang alkalde sa siyudad sa Iloilo nga magasugod sa maabot nga July 1, 2025. Nakuha na daw amat-amat na pag-turnover sang mga responsibilidad halin kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas pakadto sa bag-o nga administrasyon ni incoming Mayor Raisa Treñas II. Suno kay incoming Mayora Raisa Treñas nga sang 2019 sa diin una nga nagpungko si Mayor Jerry Treñas. Amo maning ginobra ni Mayor nag tree planting. Daw kung tanawon mo in concept sang pagpanghimanwa kag sa pagtubo sa isa ka kahoy no? Umpisa ka sa pagtanom dira gid no ting bago administrasyon daw kasubong nga naga pananom-tanom man si incoming Mayor Raisa Treñas tanom sang handom tanom sang mga programa nga attainable kag sustainable malay mo sa paglakat sang panag-on ang ini nga mga gintanom nimo anihon mo gid amo man na sa pagtanom sang kahoy kag sa pagpanghimanwam which is manami gid nga konsepto sa aton sini nga mga lideres sa ibanda ang mga lideres especially sa mga bago mga baguhan nga mga kandidato mga nagdaog sa pwesto nami ginaguro nga practice nga pagsugod nyo pananom sang kahoy pananom sang maayo nga binuhatan pasyon sa pagserbisyo sa pumuluyo kaysa ulihi anihon yung gidina Malapo sila. kung kitaan ang mihura sa kabuhi sang aton sini nga mga kauturan sa pagdumala sa aton nga mga lideres tido kasubong lang ina sang kahoy sang isa ka puno nga nagtubo kag magpamunga makitaan sang tawo ang bunga sang imo gintanom nga pagpaninguha kung anong handom mo para sa kaihuan sa pamuluyo. Pero kung ang gintanom mo, hindi man mayo, expect ka man nga tawo, tanawon yung bunga, sang imo nga gintanom. Amo ng challenge dira no sa aton sini nga mga kauturan kag sa mga lideres. So kung paano ka nagtanom, ano nga klase sang tanom ang imo nga ginpanggas, alagaan mo gid na kaysa ulihi time will come nga harveston nila tanawon nila sang pumuluyo kung ano ang bunga siyang imo gintanom. Kaya na sila mabasi kung magustuhan nila ikaw sa imo sini nga pagpanerbisyo. Aside from that sa aton siniya ng taon naton sa positibo nga perspective dapat gidman kita nga magpananom kag itudlo naton sa mga kabataan ang importansya sa pagtipig sang environment. Busy mga kabataan ta subong sa gadgets balanta na technology pero wala sang technology nga mapadasig mo ang pagtubo sang kahoy nga instant magtanom kada sa magampang ka games daya sa cellphone mo pwede ka katanom sang kahoy mapatubo mo dayon amo sina digital tree planting yung imposible niya matabo o mapadasig mong pagpatubo sang kahoy. Importante tudlo sa mga kabataan ang value sang pagtanom sang kahoy Sa imo pang pagpatubo sini kinahanglan sang patience bunyagan
ang imong nga halungan hasta nga magtubo kay nagakinahanglan gid na isang oras. Alas 8:52 sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas, Iloilo diri sa aton siniya nga programa sa Iloilo Morning. Namo pa kita sa mga balantayan nga mga updates subong nga adlaw tutok lang sa aton siniya nga Facebook page, no, especially sa aton pagmonitor sang iban pa naton nga balita, estado sang monkeypox sa syudad kag probinsya sa Iloilo, ang mga palaabuton nga results sa mga testings nga ginhiwat. Nagpadayon gid kita sa paghalong sa pagpanawagan sa aton mga kauturan nga magsunod sa pila ka mga protocols, basic protocols balaan ta na ina kay ang pandemic nagtudlo gid sa aton nga on our own sa aton nga kaugalingon makabalo kita sa mga measures para nga mapunggan ang paglaptas ang monkeypox kag kun ano pa nga balatian. Hindi lang monkeypox, damo kita sa handaan. dughan ko sa May COVID kita, may mga dengue kita, subong nga manog sulod ang tigululan, kasulod man ang mga pamalatian. sa imo pang lakat mata ko. So halong gid sa aton sini nga makauturan kag mangin vigilante kita, observe cleanliness, disinfection, distansya kung kinahanglan nga mag face mask. Para nga magnubo ang kaso sang monkeypox. Balantang may 4 kita subong, ang isa daw nag-ayo na. So hopefully hindi na magdamo pa ang numero sa aton ng mga biktima. Igugma kong tagit sang tunay. Oras alas 8:54 sa aga sa pagpangalagad sa Iloilo Morning. Salamat sa aton sining mga tagpalamati, Sir Sherwin Marcuia, Ma'am Cha Damayo Cotahero. Good morning sa inyo tanan-tanan, sa tanan nga mga nagaupod sa aton sining pagpangalagad. Si Sir Luther Dulaugon Cordova, Ma'am Excellent Cordova Angeles, nga nagaupod sa aton sining nga pagpangalagad. Thank you and good morning. Wala na kita tiyempo diri sa aton sining nga programa. Ako na gid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.